Puntahan na po natin yung pag-uusapan po natin ngayong umaga po na ito. Nasa ika-4 na linggo na po tayo ng series po natin of Jesus Greater Than. Okay? So what makes Jesus better? Nung week 1, in-emphasize doon na si Jesus is supreme. Lahat po, wala po actually pwedeng ikumpara sa kanya, pero human nature is we try to compare Jesus from any other human being or things. But sabi po ng author ay si Jesus po ay supreme. Nung week 2, we talk about Moses. Better, tama ba? Week 2 is about better Moses. Sorry, angels. Alright? During the time, ang audience po ng Hebrews, ng mga Hebrews po ay they are worshiping angels. Maaaring wala pong kaugnayan sa atin ngayon, hindi naman po tayo nagwo-worship sa angel, pero there are people na ine-elevate po natin halos ka-level na po ni Lord. Influencers na ang tingin po natin ay better or ka-level na ni Lord. And then nung week 3, we talk about better Moses. Si Jesus, of course, is greater and better than Moses. Alright? And this morning, pag-usapan po natin better Sabbath o better rest. Ayan. Talking about rest. Tingnan niyo mga po yung katabi niyo. Meron ka bang katabi ngayon na mukhang pagod na at kailangan magpahinga? Yung katabi mo ba ay fresh pa? Fresh ba yung katabi mo ngayon? O kailangan niya ng rest? Alright? Okay. Sino may katabi na mukhang fresh? Fresh siya. Fresh. Alright. So, hindi ko na tatanungin kung sino may katabi na kailangan ng rest. Baka sikuhin ka ng katabi mo. Pero looking from here, I can say na all of you are fresh. Wow! Okay ba? Naniniwala ba kayo doon? Sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, you look fresh today. So, ngayon lang. Okay, ngayon lang. You look fresh. Alright. So, I don't know probably what had happened to you this few weeks. May mga challenges kayo, may mga pinagdadaanan kayo. But I believe the Word of God has something to say to each and every one of us this morning. So allow me, as we go, continue ito pong pag-uusapan po natin. May question po ako, matanong po ako eh. So bear with me. What is your ideal vacation for a time of rest? Yan. Pwede mo bang i-share sa katabi mo? Ano yung ideal na vacation for a time of rest? May picture ba tayo nahabol dyan? Ayan, can we flash yung picture? Ano yung ideal na vacation mo? Oh, ano yan? Yun na ba yun? Okay, nasa beach. May mga ganun ba tayo dito na ganyan yung gusto mo bakasyon, gusto mo nasa beach? Sino po yung ganon? Sino po yung may ganon na gusto na nasa beach, ano ba yung mga ano dito, mga places dito na pwede ka magpahinga sa Samkara, Samkara pa yun. So, sa Mount Banahaw, akyat ka dun. Ayan, so may mga gusto natin yung rest, gusto natin yung security, gusto natin yung peace and security. Alright, so as we talk about that this morning, about rest, puntahan po natin yung text natin for this morning. It's found in Hebrews chapter 4, verse 1 to 13. Hebrews chapter 4, verse 1 to 13. Please stand with me in reverence to the Word of God. Medyo mabilis ba ako magsalita? Nakakasunod po ba kayo? Alright. Okay, so basahin na po natin Hebrews chapter 4 verse 1 to 13. Sabi po diyan, therefore, while the promise of entering his rest still stands, let us, sabi po doon, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it. For good news came to us just as to them, but the message they heard did not benefit them because they were not united by faith with those who listened. Or we who have believed entered the rest as he had said, as I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Although his works were finished from the foundation of the world, for he has somewhere spoken of the seventh day in this way, and God rested on the seventh day from all his works. And again, to this passage he said, they shall not enter my rest. Since therefore it remains for some to enter it, and those who formerly received the good news failed to enter because of disobedience. Again, he appoints a certain day, today,
saying through David so long afterward in the words already quoted, "Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. For if Joshua," yun pa rin ba yun? So mahaba-haba to. "For if Joshua had given him rest, God would not have spoken of another day later on. So then, there remains a Sabbath rest for the people of God. For whoever has entered God's rest has also rested from his works as God did from his. Let us therefore strive to enter the rest, so that no one may fall by the same sort of disobedience. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. And no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account." This is the word of the Lord for each and every one of us. Let us bow our head and let's humbly receive the word. God, we thank you for your word. Maraming salamat sa iyong presensya, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, itinataas ang iyong pangalan sa lugar na to, Panginoon. Walang ibang pangalan ang matataas kundi ikaw. Salamat sa iyong kabutihan sa amin. Pagpalain mo ang iyong pagpipreach ng salita mo at pagpalain mo ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for standing. Pwede na po tayong umupo. Context lang po ng Hebrews na binasa po natin. Ang Hebrews po ay sinulat to the Jewish Christians na sila po ay tempted to revert o gumalik dun sa old covenant practices nila due to persecution or a misunderstanding of Christ's superiority. So gusto nilang bumalik do sa dati nilang old practices. They wanted to go back dun sa old life nila. And at the same way, I believe, ganun din po sa atin. Kapag may mga pressure tayo, kapag okay yung buhay po natin, it's easy for us to serve God and to follow Him kapag okay po yung nangyayari sa buhay po natin. But if something is pag hindi na po natin, wala na pong mga answered prayer, wala na po yung mga pinagpipray natin, hindi agad dumadating. Sa mga single, magpapasko na naman, wala pa siya. 'Di ba sa mga estudyante, meron kang challenge sa grade mo. Sa mga married couples, may mga pinagdadaanan lahat. Kapag nakakaranas po tayo ng mga challenges, ang tendency for us is to be discouraged and to go back to our old life. But the author says, yung author po sinasabi, in-encourage na wala ka nang babalikan doon. Better itong meron ka ngayon at supreme better si Jesus Christ. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, wala ka nang babalikan do sa past mo. Alright? So ako po, personally po, honestly, give up ko na po talaga ang showbiz. Wala na akong babalikan po doon. Alright? Kasama ko si Paul doon, di ba Paul? Ano? So, but, yun po yung tendency to go back to our past. That's why, ang encouragement po ng author is, look to Jesus. Si Jesus po yung sagot sa lahat ng problema natin. It might sound religious to all of us, but that is the truth. Si Jesus po ang kailangan po natin. Hindi religion, kundi si Jesus Christ sa ating po mga buhay. Ang flow po. Let me just give you a flow nung aking pong isi-share ngayong umaga po na to. Tatlo po ito. Una is I'll talk about the promise of rest, and then the problem of unbelief, and the person of Jesus Christ. Ito po yung tatakbuhin nitong mensahe po na to. Okay po ba? So puntahan po natin yung, nag-pray na ako, no? Pastor Ron, ano? Did I pray? Okay? Puntahan na po natin yung number 1, the promise of rest. Alright, the promise of rest. Verse 1, sabi po doon, therefore, while the promise of entering His rest, sabihin po natin promise. While the promise of entering His rest still stands, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it. There is a promise of rest for each and every one of us. And God is a promise keeper. Sabihin mo sa katabi mo, God is a promise keeper. Whatever God promised, He will fulfill no matter what. He will move mountain and heaven to fulfill that promise for you. Nung pumunta po kami sa Calapan in the middle of the pandemic, ang dami pong mga, natatandaan niyo pa po ba yun? Lockdowns, ano po yung kailangang asikasuhin bago ka makapunta sa isang lugar, travel authority.
Kami po nung bago pumunta sa Calapan ay, nasa ano po ako, 'di ba nag-aasikaso sa munisipyo. Tapos may isa pang time po dun na tinarayan pa po ako nung naandun. So nandito kaya yung mga nagtaray sa akin, hindi joke lang. So grabe sobrang stress po, nung moment na yon, bago pumunta sa Calapan. Pero actually 2017, supposedly after my school, the School of Church Planting, supposedly we'll be going to to plant a church already in Calapan, pero hindi po nangyari 3 years after pa na in the middle of the pandemic. And I heard God through the voice of Pastor Ed. So nag-speak po si Lord, sabi ni Lord, "Bro, punta ka na sa Calapan ngayon." Sakto. Sabi ni Pastor Ed, "Punta ka na ngayon." Pastor Ed, grabe naman. Pandemic saka mo sasabihin na pupunta kami dun, and true enough, long story short, kita po natin by the grace of God, we now have sana po makabisit po kayo sa Calapan. By the grace of God, we now have a church there, a thriving church. Palakpakan po natin si Lord. Ang punto ko po kung bakit sinabi ko dun, si Lord po 'pag nangako, He will move mountain and earth to make it happen. God will make it happen, not you. Sabihin mo sa katabi mo, "It's not you who will make it happen, si Lord." Kaya po confident po tayo ngayon, yung confidence na meron po tayo ngayon, hindi po 'to guts, hindi po 'to yabang hopefully. And hopefully you're not perceiving me as, like that right now. I'm just, gano'n lang po talaga ako, medyo intense lang po talaga ako magsalita, pero hindi po ako galit, okey? So si Lord po yung nangako, the promise of rest. And this rest na sinasabi po nito is no other rest. Sino po sa atin dito yung nakapagpahinga ka na ng sobra-sobra na, wow, yun, natatandaan mo pa ba yung time na naka-rest ka? Sabi nung iba, "Ano po yun? Ano po yung rest?" Parang hindi ko po alam yung rest na yun. I cannot recall a time na nakapag-rest. Super rest, 'di ba? Pero again, yung promise po ni Lord is a promise of rest for each and every one of us. And it's not like any other promise. Sino po napangakuan na po tayo dito? Napangakuan ka na. Tapos pinangako, hindi naman ginawa. Di ba Adela, no? Pinangako tapos hindi naman ginawa. Di ba Michael, nangako tapos hindi naman ginawa. Pero si Lord, pag nangako, di ba Ronchi, ano? Nangako ka na ba? O baka ikaw yung nangako tapos hindi mo ginawa. Pero kakaiba po si Lord. Iba po si God 'pag nagsabi po niya, sinabi po ni Lord, tutuparin po niya kung ano yung pinangako niya sa bawat isa sa atin. Yun po yung confidence po natin. That's our confidence. When we went to Calapan, we just went there. We just obeyed. And si Lord na po yung kumilos in our midst. Hindi dahil experience kami. Hindi dahil given po, hindi po kami magaling. I don't know, hindi po kami magaling. It's by the grace of God. And God is a no respecter of a person. Regardless, it's not about our title, it's not about our position. When you have faith in God, may pananampalataya po tayo kay Lord. Makikita po natin yung rest, yung kapahingahan po na yon kay Lord. The promise of rest. Sinabi po doon, from creation, God rested on the seventh day. Nakita po natin yung intention ni Lord about rest. He rested on the seventh day after He created the heavens and earth. And mind you, si Lord po, si God po ay nagpahinga, nag-rest on the seventh day, hindi dahil pagod siya. Nakatulad po natin. Hindi po napapagod ang ating Panginoon. Pero, nagpahinga siya on the seventh day as ipinakita po sa atin, minodel po ni God sa atin na ito yung rest na gusto ni Lord na ipakita sa atin. And God offered Israel a physical rest in the promised land, the Canaan po yun, after the liberation from Egypt. And this land was a type or a shadow of a greater spiritual rest. Actually, yung sinasabi pong rest na sinasabi po dito is a spiritual one. Alright? Spiritual rest. And at sinabi din po doon yung the fact that this promise still stands. Kasi sabi po balikan po natin sa verse 1 again. Sabi doon, therefore, while this promise of entering His rest still stands. Nandun pa rin po. Nandun pa rin yung pangako ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. God's promise of keeping open His rest is an evidence of His great kindness.
yung pagmamahal po ng ating Panginoon. At indication po, pinapakita dito na siya po ay graciously ipupulfill po niya yung pangako po niya. Despite the promise, of course, nakita natin yung generation na yun po ay nag-fail miserably to enter the physical rest due to what? To their unbelief and disobedience. Ang titigas po talaga ng ulo. Pinabasa niyo po, pag binasa po natin yung Bible, nakita po natin doon talaga na ang titigas ng ulo ng mga Israelites, di ba? Sino po nagbabasa ng Bible? Alright, sino ang mahilig sa TikTok? Dahil hindi na makapagbasa ng Bible dahil nasa TikTok palagi. So, makita po natin yung Israel. Grabe ang tigas ng ulo. Papatawarin ni Lord tapos babalik na naman sa dati. Tapos, magse-serve naman ng idols, papatawarin ni Lord, balik-balik, balik-balik sa dati. Pero alam niyo po ba, na meron na katulad din po tayo ng mga Israelites? Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Mukhang ganyan lang yan, pero ganyan talaga yan. Tayo titigas din ang ulo natin. Right? So, titigas din ang ulo natin. So, ganun po tayo. But still, si Lord po, again, yung promise po niya, sabi doon, the promise still stand. Nandun pa rin po yung promise ng ating Panginoon. Alright, second, pangalawa po, the problem of unbelief. Kaya the promise of rest. Pangalawa, the problem of unbelief. Basahin po natin, sabi doon, verse 6 to 7, since therefore it remains for some to enter, and those who primarily receive the good news failed to enter because of what? Ang sabi po doon, hindi sila doon naka-enter because of disobedience. Again, He appoints a certain day, which is today. Sabihin po natin today. Mamaya, babalik-balikan ko po yung word na today na yan. So saying through David, so long afterward, in the words already quoted, ito binanggit na naman, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Today, as you hear His voice, do not harden your hearts. Focus po ako doon sa word na today. Yan. I think nasa PowerPoint. Yung today po na binabanggit po dito. Alright? Anong day today? Anong date? 27. Alright? Today. Ito pong word na today po na to ay powerful. It's powerful. Why? Because itong today po na to is a call to immediate response. It's a call to immediate response. Sino po sa atin dito nung tayo po ay yung mga anak, di ba? Mga anak po ay mga nanay po, makaka-relate sigurado dito. Kayo po ba, pag inutusan niyo po yung mga anak niyo ay agad-agad sumusunod? Di ba? Sinabihin mo, maghugas ka ng pinggan. Imisin mo na yung itiklupin mo na ang iyong mga hinigaan. Ano po ang challenge po nating mga magulang? Ha? Na, ha? Wait lang. Sagot is wait lang. Saka na po, mamaya po, okay po, pero hindi pa po ginagawa. Alright, that's why parenting side po ito, ang mga magulang po, tayo dapat ay tinuturuan po talaga natin ang mga anak natin na kapag may sinabi po tayo sa kanila, ay gawin nila agad-agad, immediate. So the same way, ganun din po si Lord. Pag sinabi po niya, yung sinabi po niya na word na today, ang ibig sabihin po niya is nangangailangan po ng immediate response. What would your life look like? What would our life look like kung tayo po ay immediately nag-o-obey kay Lord? Ano kayang itsura ng life po natin? Kung pag may sinabi si Lord, obey agad tayo? Again, the word today is a call to immediate response. Today was not just a calendar day. It meant, ang ibig sabihin po nun is right now. Sabihin niyo po, right now. Agad-agad. A call to hear and obey God's voice in the present. And the author emphasizes that the promise of entering God's rest remains open. Hanggang ngayon po. So makikita po natin yon. And mayroon din, it reminded them also of the past failure ng word po na today. Pinapaalalahan na po sila yung past failure po nila ng mga ancestors nila in the wilderness na sila po ay hindi nakinig at nagtiwala sa ating Panginoon. Ngayon po, I hope and I pray
this morning na tayo po ay makinig sa sinasabi ng ating Panginoon. Dahil naniniwala po ako ngayon, kahit sino po tumayo dito sa unahan, si Lord po ay nangungusap sa atin. May sinasabi po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. That's why don't mind about your seatmate. Huwag mo isipin yung wala dito. Isipin mo, this is for you. This word is for you. Can you say that to the person next to you? This word is for you. Para sa'yo to, kapatid. Sabihin mo naman sa kanya at sa'yo rin. Alright? So may sinasabi po si Lord sa atin. And I hope and I pray na pay attention po tayo. So anong sinasabi ni Lord? Pakinggan po natin kung anong sinasabi ni Lord sa atin. Dahil si God po nangungusap sa bawat isa sa atin. Si Lord po ay nangungusap mula pa nung una pa. Okay? So again, may warning din po. May warning na binigay din dito. Don't repeat their mistake. Huwag mo na ulitin yung mistake no nakaraan, ng mga forefathers natin. Sabi doon, respond to God today while you still can. Mag-respond na po tayo. Habang pwede pa. So again, ano po yung application sa bawat isa sa atin dito? God is still speaking today. Nangungusap pa rin po ang ating Panginoon ngayon. Just like in Hebrews and in Psalms, today reminds us that God's voice is still being heard through His Word, through His Spirit, and through His people. Ginagamit po ni Lord yung mga tao sa paligid natin. Ginagamit po ni Lord ang church para mangusap po sa bawat isa sa atin. Wala pong problema at hindi natin tinatanong kung nangungusap ba ang Panginoon. Ang tanong po, nagpi-pay attention at nakikinig po ba tayo sa sinasabi ng ating Panginoon? Okay po ba? Ngayon sa oras po na to, God is speaking. Para pagpunta po natin dito, hindi tayo lalabas dito na parang ano lang, na walang nangyari sa same. God is speaking. Nangungusap po si God sa atin. And ano pa pong application niya sa atin? We must stay spiritually sensitive and not ignore or delay our response. I hope wag po nating i-delay yung response natin sa pinapagawa sa sinasabi ng ating Panginoon. At yung word na today din po, ini-emphasize din po dito, yung right time to respond to God is now. The right time to respond to God is now. Sabihin po natin, the right time to respond to God is now. Ngayon po. Ngayon. Don't postpone repentance, faith, and obedience. Spiritual procrastination leads to hard hearts. Spiritual procrastination leads to hard heart. Kaya daw po tumitigas ang ating mga puso. Alam niyo po kung bakit tumitigas ang ating mga puso? May sinasabi na ang Panginoon sa atin. Ini-ignore natin. Hindi po natin ginagawa yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Naniniwala po ba kayo nangungusap si God sa atin? May sinasabi na siya sa atin, pero hindi po tayo nakikinig at ini-ignore po natin. Or sa preaching, may sinasabi na si Lord sa'yo, pero tulog ka. Tingnan mo yung katabi mo, tulog ba yung katabi? Baka tulog yung katabi mo ngayon. May sinasabi na si Lord, kaya pala, matindi ako, parang wala akong natutunan, walang nangyari, ganun pa rin. Yung pala tulog ka. Tinulugan mo si pastor. Kasi ang habang mag-preach ni pastor, ako po yun, I'm talking about myself. I hope na makinig po tayo. Alam niyo po ba ito? That one word can change your life. Just one word. You don't need many words. More than words. Iba pala yun. One word can change our life. And even here this morning, one word can change your life. I hope we pay attention sa sinasabi po ni Lord as I am speaking. And again, it's the time to respond is now. Don't postpone repentance, faith. And today also implies a daily call to trust, worship, and obey God. It's not a one-time event, but a lifestyle of responsiveness. It's a lifestyle of responsiveness. I hope and I pray na tayo po mga Kristiyano na kay Christ na. Habang tumatagal po tayo sa pagiging Kristiyano po natin, ay hindi tayo nagiging dull.
to hear from God. Maring iba sa atin dito as you're listening is maring sasabihin niyo na parang wala namang bago sa sinasabi ni pastor eh. Narinig ko na yan eh. Pero yun nga po dun po nagsisimula naha-harden po yung heart natin if we think na tayo po alam na po natin lahat. May katabi ka bang all-knowing? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang all-knowing yan? I hope and I pray na again we pay attention to what God is saying and doing. And today is God's invitation to respond now, not later, with a soft heart and a willing spirit. Alright? Again, number 2, ano po yung, ano po natin, nakita natin, the problem of unbelief. And last, number 3 po, is the person of Jesus. The person of Jesus. So si Jesus po ay present dito as the greater Joshua. Kasi si Joshua po talaga ang nag-lead sa mga Israelites, hindi na po si Moses eh. Dahil kinuha na ni Lord si Moses, si Joshua yung sumunod sa kanya, si Joshua na po talaga yung nag-lead sa Promised Land. Pero si Jesus, yung author po dito ay ipiniresenta si Jesus as the greater Joshua, leading believers into a superior rest, which is a state of spiritual peace and salvation through faith in Him. Ito po ito, let me propose this to you. Christ is the ultimate fulfillment of God's rest. Christ is the ultimate fulfillment of God's rest. It is through Jesus Christ. Huwag po tayo magsawa kay Jesus. Siya po yung ultimate fulfillment ng rest na yon. He completed the work of salvation on the cross, providing perfect redemption and peace. Kaya po tayo nakakalapit sa ating Panginoon ngayon because of Jesus Christ. On the cross, sa John chapter 19 verse 30, wala po sa PowerPoint ito, pero narinig po natin kay Jesus yung word po na it is finished. Tetelestai. Nang ibig sabihin po yun po yung 6 of the 7 last words ni Jesus Christ na mention niya on the cross. At proclaim po niya doon that Jesus had completed all the work that the Father sent Him to accomplish. Particularly, His work of bearing the penalty for sins. And His death and resurrection means we no longer need to strive for our own righteousness, but we receive it by grace through faith in Him. Through faith in Him. Because of what Christ has done for us on the cross. Hindi na po natin kailangang mag-strive. Hindi po natin kailangan nadagdagan yung ginawa ni Jesus Christ on the cross because on the cross, it is finished. Now we can go to God. Now we have eternal life. Now we have salvation. Sa Hebrews chapter 4 verse 12, malapit na po ako matapos. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Kung babasahin po natin yung flow po nito, bakit parang misplaced itong verse 12? Parang naiba yung tema mula doon sa verse 1. Parang siyang misplaced. Pero actually hindi po siya misplaced, kundi pinapakita po dito, sinabi po dito yung word ni God. Sabi po doon, living and active, sharper than any two-edged sword. Ano pong implication po niyan? Ang ibig sabihin po niyan is we can fool our hearts, we can fool ourselves. We can deny our true condition. Di ba tayo po lalo sa mga lalaki po ito, di ba? Ang mga lalaki, pag tinanong mo kami mga lalaki, na the men will agree, di ba? Kumusta ka na? Ano pong sasabihin natin mga lalaki? Okay lang. I'm okay. But in reality, we're not. Okay lang. Okay lang. Pero ang ano pong ginagawa po ng scripture ng word ni God, ini-expose kung ano talaga yung true condition of our hearts. Kaya whenever we read the Bible, ini-expose po yung heart natin, yung sitwasyon po natin. And I hope by listening to this word, na-expose, parang hindi naman talaga, kala ko okay ako pero parang something is wrong. And I hope we respond to that, mag-respond po, ini-expose ni Lord. Nag-i-speak si God sa atin. Minsan kino-correct po tayo ng word ni Lord. Sino po na-correct na-rebuke na ng word ni Lord, binasa mo. Kala mo okay na okay ka na. Kala mo ang galing-galing mo na. Kala mo okay, wala namang okay naman ako. And then sinabi ni Lord ng yabang natin, in-expose yung heart natin.
It's the word of God. And sometimes, inaano pa natin si pastor. Si pastor talaga pinaparinggan ako, eh. Si pastor talaga, ano 'to, eh, talagang pine-personal ako. Pero yun na pala si Lord na yun, nangungusap na sa'yo. Kaya again, today, sabi po dun, I hope we do not harden our hearts. No matter kahit gano'n na po tayo katagal sa pagiging Kristiyano po natin, meron pa rin po, none of us have arrived. Si Lord may sinasabi po sa atin at I hope na patuloy tayong pakinggan, makinig po kung sino pong sinasabi ni Lord. Kahit sino pong umakyat dito sa unahan po na 'to, si Lord 'pag basta pini-preach po yung word ni God, kahit aso po ang mag-preach ng word ni Lord, "Aw, aw!" Pero word ni Lord ang pini-preach, we must pay attention, we must listen. Yun po yung sinasabi nung author. Today, if you hear His voice, pay attention, listen. Pakinggan mo 'tong sinasabi ng ating Panginoon. Sino po sa atin dito naniniwala ka nag-i-speak si Lord sa'yo ngayon? Nag-i-speak po si God sa atin. Nangungusap po siya. Through human personality, through situations in our life. So ano po yung as I conclude po 'no, ano po yung response po natin? I-embrace po natin yung rest in Christ. At cha-challenge ko na po yung iba po sa atin, for those who have not yet entered dito sa rest po na 'to na invitation ni Lord sa atin, ito po yun yung paalala ko sa atin. Kung wala ka pa, hindi ka pa nag-respond sa invitation ni Lord, today if you hear His voice, do not harden your hearts. Wag po nating patigasin. Yung pala 'no, sabi do not harden your hearts. Ang ibig sabihin, tayo pala ang may responsibility sa heart natin. That's why sa Bible, sabi sa Proverbs 10, guard your heart. So dito sabi ng author, do not harden your hearts. Puwede pala nating patigasin yung puso natin. Minsan bine-blame natin sa ibang tao, pero ikaw na pala yung nagpapatigas sa puso mo. Dahil instead of responding, nagre-react po tayo. Kaya I believe, do not harden your hearts. And for those who are striving, iba naman sa atin din, you're striving. May katabi ka bang sobrang sipag, sobrang talagang, madiskarte sa buhay? Tanong mo nga yung katabi mo ngayon, masipag ba at madiskarte sa buhay yan? You make things happen, nag-i-strive ka, pipilitin mo. I hope and I pray na, listen, don't strive, but embrace yung rest. Sabi po ni Saint Augustine, let me flash that, nahabol ba yung sabi po ni Saint Augustine? Ang sabi po niya, yan, "You have made us for yourself, and our heart is restless until it rests in you." Our heart is restless until it rests in you. Ganun po ang religion. Ang religion po nakakapagod. Kulang pa yung ginawa natin. Pero ang Christianity po is spells D-O-N-E. Religion spells D-O. Do this, do that. Gawin mo 'to, kulang pa yung ginawa mo. Pero ang Christianity, D-O-N-E. It's done. It is finished. And last, for believers, sa mga believers po na nandito, let's live in the reality of this rest from Christ. Let us transform our daily lives, bringing peace, freedom from worry. Maring iba po sa atin dito, ang dami niyong inaalala. Ang daming mga challenges, ang daming pinagdadaanan. But I believe this morning, God is inviting us to rest in Him. Okay po ba? Ito yung gusto kong iwanan po sa atin dito. Jesus is the ultimate fulfillment and embodiment of God's rest. It is through Jesus Christ. Kapamagitan po niya. Let's bow head and close our eyes. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat sa kapahingahan, Panginoon, na sa iyo lamang namin makukuha, masusumpungan. At ikaw ang nagbibigay sa amin. At naniwala ako, Panginoon, nangusap ka sa bawat isa sa amin. I wanna challenge before we end and go home. I wanna take this opportunity to pray to some of you na probably hindi ka pa nakaka-enter o nakakapasok dun sa rest na yun. Marami sa mga Israelites ang hindi nakapasok sa promised land because of unbelief and disobedience.
the author is saying, do not make the same mistake even right now. That's why the author is, paulit-ulit sabi ng author, today if you hear His voice, do not harden your hearts. Today if you hear His voice, do not harden your hearts. If you are here today, narinig mo yung boses niya, alam mo na tinatawag ka ng Panginoon, wala ka pa doon, hindi ka pa nakaka-enter doon sa rest na yon. Ang trust mo pa rin ay sa sarili mong galing, sa sarili mong talino, sa mga connection na meron ka. But I believe this morning, He is inviting us. Iniimbitahan po tayo ng ating Panginoon na tanggapin itong kapahingahan na to na nagmumula sa Kanya. Kung ikaw ito at habang nakikinig ka, ay nangungusap ang Panginoon sa iyo at kumakatok sa iyong puso. Anak, allow me to come. Allow my rest. Embrace my rest. Receive my rest. Surrender it to me. Surrender your burdens to me. Come to me, all your weary and burdens, sabi sa Bible, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Ang tunay na kapahingahan lamang po ay nasa ating Panginoong Hesus. Kung ikaw ay nandito ngayon at gusto mong tanggapin yung kapahingahan na yon, kung hindi pa si Jesus ang Panginoon ng iyong buhay, taas mo lang po yung kamay mo at ipapanalangin po kita. I wanna pray for you, with you. Just lift up your hand. Sabi mo kay Lord, yes, yes. Yes, thank you. God sees your hand. Yes, meron pa po ba? Gusto mong tanggapin yung kapahingahan na yon. Gusto mong tanggapin at embrace yung rest na sinasabi po ni Jesus. Yes, meron pa po ba bago po ako mag-pray? Hindi pa si Jesus ang Lord ng buhay mo. Maring nandito ka pero hindi mo pa talaga 100% isinusuko ang buhay mo sa ating Panginoong Hesus. Today is the day. Ito na yung opportunity. Ito na yung pagkakataon. It's not an accident that you are here this morning. God wants you to receive this rest. Manatili po nakataas yung mga kamay, mga nagtaas ng kamay. Sige, taas niyo po yung mga kamay niyo ngayon as you're lifting your hand. At ipanalangin niyo po itong panalangin na to. Lord Jesus, I am sorry for my sins. Today, I receive you as my Lord and personal Savior. Thank you for dying on the cross for me. Thank you for saving me. I embrace and receive that rest that only you can give, O Lord. I'm tired, Lord. Napapagod na ako, God. But this morning, I give my whole life to you. I give everything to you, O Lord. I surrender it to you. Take it all, Lord God. Lord, sa iyo na lahat, Panginoon. Maraming salamat, God. In Jesus' name I pray. Amen. Praise God. Palapakan po natin sa Lord. Last na po. Gusto ko pong ipanalangin yung iba po sa atin dito. Maaring matagal na po tayong Kristiyano, maaring tayo po ay talaga naandun na yung in-embrace na natin yung rest. Pero ngayon po as we habang nagsiserve po tayo kay God, sa pagsiserve natin po sa Kanya ay nandun po yung tendency na mapagod, ma-discourage po tayo. May mga nangyari sa'yo, may mga disappointment, frustrations, and the enemy can take advantage of that. And somehow, dati on fire ka. Dati talagang ganun ka kainit sa ating Panginoon. Pero ngayon, sa mga nangyari sa'yo at kung ano man nangyari, kung ano man po yun, nawala na yung init mo, nawala na yung init mo sa pagsiserve sa ating Panginoon. I believe this very moment today, ngayon po, ay nangungusap si God sa atin at gusto Kanyang i-refresh. Gusto Kanyang i-recharge. Gusto ng Panginoon na pag-apuyin uli ang iyong puso at para na sa ganon ay hindi ka pupunta lang dito for the sake na pumunta ka dito. But nandun yung init ng pagsaserve, pagmamahal sa ating Panginoon. Kung ikaw po yun, I believe today is the day na gusto ni Lord na i-refresh po tayo. If that is you, bow your head and close your eyes. If that is you, ikaw po yun. Aminado ka sa sarili mo, Lord. Yan. Dati, excited naman ako, Lord. Dati, ganito. Ang dami nangyari. Pero ngayon, nawala na. Nandito ka lang for the sake lang. Dinadala mo na lang ang sarili mo dito. Dinatrack mo na lang ang sarili mo dito. But I believe God wants to refresh you right now. Kung ikaw po yun, please raise your hand. Kung ikaw po yung sinasabi ni Lord, kinakausap ka ni God ngayon, raise your hand. This is your moment. Ito po yung pagkakataon mo. Yes, sige po. Taas po natin kamay. Kung ikaw po yun, God, Lord, I'm sorry. Yes, kahit ano pong nangyari, hindi mo gawa yun, pero nag-react ka, hindi ka nag-respond. I believe God is talking to you right. Kung ikaw po yun,
Sa lahat po naman nakataas na kamay dito. Hindi para put kayo sa spotlight. May I request you to please stand up. Tayo po kayo. Yung mga nakaupo po na nagtaas na kamay, tayo po kayo ngayon. Sige po, wag po kayong mahiya. Kahit matagal ka na dito, kahit anong Kristiyano ka na matagal, kung ano man po, tayo ka ngayon. Gusto mo na ma-revive, ma-refresh ka ni Lord. Tayo. Sige, please stand up. Please stand up. This is your moment. This is the day. Lahat po na nagtaas na kamay, please stand up. Tayo ka ngayon sa kinaupuan mo ngayon. Yan, sige po. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. You're doing this for God. And don't miss this moment. God wants to refresh you. I'd like to challenge you further. Further, okay? Kung ikaw ay nakatayo ngayon, you're doing that for God. Humbly. Sabi po sa Bible, He opposes the proud. He gives grace to the humble. Thank you po. God recognized your ability to stand up. Ang hirap po umamin na, di ba tayo po, okay pa rin, hindi naman talaga okay. Pero yung umami ka, tumayo ka ngayon, how? Praise God. It takes humility to do that. So I'd like to challenge you further. Please come here in front. We would like to minister to you. Alright? Tayo lang po na dito. Gusto ka namin pong ipanalangin. Habang nag-worship po tayo ngayon, mag-worship po tayo. Some of our coaches, the leaders, please stand beside these people. Kung may iba po sa atin dito, gusto mo na po pang pumunta dito sa unahan, hindi po namin kayo inilalagay sa spotlight. Probably, yung iba po na nasa kalkobo ay nahihiya lang. Pero if you want, gusto nyo po maranasan yung refreshing ni Lord, I believe ito yung moment po na yon. Ito po yung spiritual rest na gusto po na ibigay ni God sa atin. As we will continue to worship God, we will pray for you in a while. But, kahit po na nandito sa unahan, can we all lift our hands to God right now? Taas po natin kamay natin kay God as a sign of surrender. Again, thank you for your humility, acknowledging that, Lord, God, I need you. I need your refreshing. At dami nangyari sa buhay ko, pero Lord, today, I'm making a decision to rest in you. Let's just worship God right now.